Hi guys, good morning! Good morning sa inyong lahat! Kumusta kayo dyan? Kumusta naman kayo sa buhay-buhay natin? Maayos ba? So, thank you Lord. Salamat po sa maayos na buhay araw-araw. Salamat po Panginoong Diyos. Ngayon masasabihin ako sa inyo guys, isang katuruan na nakuha ko kay Brother Eddie Villanueva of JIL Church, Jesus is Lord Church Fellowship from the internet. Pinamagatan niya itong Attributes of the Holy Spirit. So, sabi rito sa 1 John 5:7, tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. According to Matthew 28, chapter 19, there is a Holy Trinity sa Biblia. Sabi rito, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. God the Father, John 3:16, meron siyang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Sabi dito sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Luke 19:10, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Sabi rin sa Isaiah 54:5, sapagkat ang iyong naging kasintahay ang may likha sa iyo, siya ang makapangyarihang si Yahweh, ililigtas kanya ka ng Diyos ng Israel, siya ang hari ng lahat ng bansa. Hallelujah. 2 Corinthians 8:9 sabi, alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat mayaman, ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. John 10:10 sabi rito, kaya lamang pupunta rito ang magdanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Hallelujah! Romans 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So sabi sa 1 John 5:11-13, at ito ang patotoo. Ipinagkaloob ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Hallelujah! So we have the God the Son. Luke 4:18, ang Panginoong Hesukristo, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita upang bigyang kaliwanagan o kaluwagan ang mga sinisiil. So, makikita rin natin sa Matthew 4 verse 35, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Acts 10:38, ang sinasabi ko tungkol kay Jesus na taga Nazaret, ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. So there's the Holy Spirit then, guys. Genesis 1:1-3 sabi dito, nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay umiihip sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga. The Spirit of God was hovering over the waters. So, parang ganito yung Holy Trinity. Meron tayong presidente, si Presidente Bongbong Marcos, di ba? Ang Pilipinas. So, merong
Sa ating presidente, ang mga tungkulin niya ay to be the President of the Philippines, to be the Chairman of the Economic Council, and to be the Commander-in-Chief of our country. So parang ang President of the Philippines si Son Jesus, sa Chairman of the Council ay si Father God, at ang Commander-in-Chief ay ang Holy Spirit. Ganon nagwo-work ang Holy Trinity. Holy Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, three in one triune God, in one Godhead, with three persons. So, ganon ang Trinity. So guys, sabi ni Brother Eddie Villanueva, God the Father and the Son could not do miracles without the God, the Holy Trinity, the Holy Spirit. So, hindi siya makakagawa ng himala kung wala ang Holy Spirit. So, mababasa natin sa John 14:12. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. So, basahin muna natin guys kung ano yung nangyari kay Jesucristo at kay Juan Bautista sa Juan chapter 1 verse 29, ang kordero ng Diyos. So, malalaman natin dito ang Holy Trinity at ang Spirit kung ano talaga ito. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat siya na bago pa ako'y panganak, sabi ni Juan Bautista, guys. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang espiritong bumababa buhat sa langit gaya ng isang kalapate at nanatili sa kanya kay Panginoong Hesus daw nung binabautismo na siya sa ilog. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit nang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig, ang nagsabi sa akin, makikita mo ang espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. At siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan kong ang Panginoong Hesus ang siya, ang anak ng Diyos, sabi ni Juan Bautista. So guys, parang ganito. Yan. Parang ganyan, guys. Yan ang nakalarawan sa Biblia. Yan ang Panginoong Hesus nang binabautismohan ni Juan Bautista sa ilog. So sabi dito sa Romans 1:16, hindi ko ay kinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa Griego. Lucas 24:49 sabi, tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang pinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo mapagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Ito'y dadating na kasi ang Espiritu Santo, guys. Acts 1 verse 5 and 8, sabi ito, nagbautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Si Panginoong Hesus ang gagawa nun, guys. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbababa sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So sinasabi ito ni Pablo sa ng Panginoong Hesus sa mga apostol. So sinabi rin ni Pablo sa mga bagong mananampalataya. Matthew 3:11, binautismohan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyo mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang nagbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kayo sa akin, hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang pangyapak. Ito ay ang Panginoong Hesus, guys. Ito rin sinasabi sa Luke 3:16. So pareho lang kasi ang Matthew, Mark, Luke, and John. So pare-pareho lang ang nakalagay sa mga Gospels na ito sa Bagong Tipan, sa New Testament. John 1:32 sabi rito, ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapate at nanatili sa kanya kay Panginoong Hesus.
James 4:7 or Santiago 4 verse 7. Kaya nga pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Hallelujah. Matthew 18:18, sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa, ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa, ipahintulot sa langit. Hallelujah! So, what is the role of the Holy Spirit, guys? So, ano ang attributes of the Holy Spirit? As our topic today. He is the executive power, o siya yung nag-execute na lahat ng plano ng Diyos. Next thing is, number 2, He is the anointing power. Sabi sa Isaiah 10:27, sa araw na iyon na alisin sa iyong balikat ang iyong pasanin, wawakasan na ang pahirap na ginagawa sa iyo. At according to Acts 1:8, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig, guys. So, the Holy Spirit is also the teacher o ang tagapagturo sa atin. For He is the comforter o mga aliw o to give us comfort in times we need it. The Holy Spirit is the advocate. He is the revealer of truth. Make the Word of God alive. He make the Word of God alive. And we are enabled to speak in different tongues o nagsasalita tayo sa iba't ibang wika. Ganun nangyari sa mga unang apostol dati. Nagsalita sila sa iba't ibang wika nung mapuspos sila ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo. So, Romans 8:11 sabi, rito, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo Jesus, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Romans 8:26, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, hindi tayo marunong manalangin ng wasto, diba? Kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa Diyos, para sa atin, sa paraang hindi magagawa ng pananalita. Para sa ating mga anak ng Diyos, guys, naway mapuspos tayo ng banal na Espiritu at magawa natin ang kalooban ng Ama sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. So, God bless you guys and bye-bye for now. See you next time. Mwah! I love you with the love of the Lord. So, guys, paano? Dito muna ako. The washing machine is off. So, maglalaba muna ako, guys. And dyan muna kayo. Panoorin nyo ang vlog ko and marami kayo matututunan insight from the God from above, from the Word of God, the Bible. Bye, everyone!